sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humuhukay ng malalim, at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Kahit na may init ang panahon, kahit na umaalingasaw paminsan, ngunit ang ating pagmamahal ay hindi natitinag. Ang ating pagmamahal sa Diyos at ng ating Pong Hesus Nazareno ay hindi natitinag sa kung anumang mga kadahilanan. Sapagkat ang ating pag-ibig, sapagkat ang ating pananalig sa Kanya, sapagkat ang pag-asa na siyang nagudyok sa atin upang tayo pumarito at nakikiisa upang mabigyang pagpugay at pagpupuri, at tayo ay manalangin o magpasalamat sa Panginoon, ay nagmula sa pinakaibuturan, pinakailalim ng ating sarili. Yon ang tinatawag nating pundasyon, na kung saan ba tayo
nagkaroon ng katatagan ng ating sarili. Bawat isa sa atin, bawat tao ay makikilala kung ano ang nasa loob ng ating mga puso, kung ano ang nasa kaibuturan ng ating sarili. Sapagkat ito ang magsasabi, tayo ba ay nagmamahal sa Diyos? Tayo ba ay tunay na Kristiyano? Depende sa kung ano ang nasa ating loob. Kasi kung minsan, mayroon tayong masasabi na yung paggawa niya ay pakitang tao lang, mapang-ibabaw. O dili kaya, iba ang kanyang sinasabi, iba naman ang kanyang ginagawa. Kaya mahalaga po ang pundasyon. Paano ba natin makikilala, paano ba natin malaman kung tayo ba ay nasa tamang pundasyon? Una sa lahat, ang pundasyon ng isang tao ay tinatawag nating esensya ng kanyang pagkatao ay nasa puso niya. Kung ano ba ang nasa kanyang puso, yon ang magsasabi kung siya ba ay totoo o huwad. Kung siya ba ay piki o siya ay tunay. Kaya sinasabi na sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 1, talata 15 hanggang 17, na siya, nung una, sinasabi pa niya, siya ay makasalanan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos upang siya ay maging instrumento ng pagpakilala kay Kristo sa mga hintel, sa iba na hindi pa nakakilala kay Kristo. Dahil kanya pong naranasan sa kanyang pagbabalik loob. Ang tunay na dahilan ng kanyang mga sakripisyo, ang tunay na nag-udyok sa kanya, bakit siya ay nagpupunta sa iba't ibang lugar, ay ang kanyang pagbabalik loob na mula sa nung siya'y nag-uusig, siya'y nagbalik loob, at siya'y nanalig, at siya'y nagmamahal ng Panginoong Hesus. At dahil doon, nagbabago siya. Kaya kanya nang ipinakilala ang tunay na Kristo Hesus, na ito ay pumarito upang magligtas sa lahat sa kanilang mga kasalanan. At siya'y namatay para sa atin upang tayo mabigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya ang Diyos ay kakaiba ang mga pamamaraan. Ang dating taga-usig na si San Pablo, naging instrumento na ng pagpalaganap ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. Ang dating mga tao noon na tinuturing na hindi maliligtas, gaya ng mga hintel, mga Grigo, mga iba't iba pang mga tao na hindi bahagi sa bayang hinira ng Diyos ng Israel, dahil sa kanilang pananalig, naging instrumento na sa pagpapahayag na si Kristo ay para sa lahat. At dahil sa kanilang ginagawa, mayroon silang tinatawag na pundasyon. Kaya ang tunay na pundasyon ay nasa loob ng ating sarili, nasa loob ng ating mga puso, sa kaibuturan ng ating pagkatao. Doon makikilala kung sino talaga tayo at kung ano ang ating panampalataya para sa ating Panginoon. Sapagkat hindi po makikita sa panglabas na anyo o panglabas na gawa ang ating paging tunay na Kristiyano. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 43 hanggang 49, sinasabi ng ating Panginoon na tinatawag siya ng Panginoon, Panginoon. Pero gaano ba talaga katotoo ang kanilang pananalig? Sapagkat makikilala lang na sila'y tunay na nanalig sa ating Panginoong Hesus kapag ang kanilang pundasyon ay matatag, kapag ang kanilang puso ay tunay na nanalig sa Kanya at nagmahal sa Kanya, sapagkat doon po makikita sa kaibuturan ng puso ng tao ang tunay na pundasyon ng kanyang pag-ibig sa Diyos, ng kanyang panampalataya sa Diyos, ng kanyang pananalig at pag-asa sa Diyos,
ng kanyang mga ginagawa para sa Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, sinasabi niya na kung ano ang nasa dibdib o sa puso ay siya namang bukang bibig. Ibig sabihin, lalabas at lalabas ang katotohanan kung tayo ba ay nasa ating Panginoon at gumagawa, hindi lang nagsasabi o nagsasalita, namumuhay ayon sa sinasabi at tinuturo at nagiging Kristiyano, sapagkat napakatatag ang pundasyon sa loob ng puso ng tao, sapagkat ayon pa ng ating Panginoon, para itong nagtayo ng bahay. Kapag ka nagtayo ka na ng bahay ng buhangin o sa lupa lang at walang pundasyon, sa pagdating ng baha, ito ay magkaroon ng lubusang pagkawasak sa bahay. Ang bahay, tinuturing po dito tayo. Pero kapag ka ang ating pundasyon, ang loob po sa ating o sa kaibuturan ng ating pagkatao at ng ating puso, naroon ang matibay na pagkikilala sa Diyos, sapagkat nagkaroon tayo ng tinatawag na paghubog. Una po sa lahat, paghubog. Paghubog kung paano tayo magkaroon ng napakalalim na ugnayan sa Diyos. Sapagkat kung sinasabi lang na tayo magbasa, magkaroon tayo ng debosyon, magbasa tayo ng ganitong mga aklat na banal at ganitong ating gawin, hindi nagkaroon tayo ng matibay na paghubog sa ating mga kaibuturan upang doon bumubukal ang tunay na sigla ng ating pananalig at panampalataya, na doon lumalabas at nagpahayag ang ating pananalig sa Diyos. Hindi po automatic na sinasabi na tayo ay may debosyon, na tayo ay nagbasa ng Biblia, na tayo ay nagtuturo o dili kaya tayo ay nag-aaral na sa ganito o ganyan na teolohiya at iba pang mga doktrina, na tayo'y tapat na tayo'y totoo na tayo'y masabi na ang ating buhay ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Dito sa loob ng ating puso, dapat natin makikita at dapat natin makikilala ang Diyos, sapagkat ito yung pinakapundasyon na siyang magpahayag, kay Kristo ako at buong buhay ko ay para sa Kanya, sapagkat yon ang tunay na kapangyarihang nasa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, makikilala po tayo sa ating mga bunga sa buhay. Versikulo 44, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi, Ido Karpo Ginus kitay. Sa bunga makikilala ang kung anong klaseng kahoy. Sa bunga ng ating buhay bilang tao. Sa ating ginagawa at sa ating buhay kung paano tayo makikilala kung tayo ba ay Kristiyano. Kaya tingnan na po natin ang ating sarili. Tayo ba ay Kristiyano sapagkat napapahayag sa ating mga salita, napapahayag sa ating mga kilos at gawa, napapahayag sa ating ugali, at higit sa lahat, napapahayag sa ating buong pagkatao na nagmula sa kaibuturan natin, na tayo'y kay Kristo, na tayo'y nagmamahal sa Diyos, at na tayo'y nagmamahal sa ating kapwa, na pagmahal sa sarili, sapagkat doon bumubukal sa loob ng ating puso ang tunay na kapangyarihan ng diwa at pananalig na tunay.
Naway, naghahari, Pumapanginoon sa ating mga puso ang Diyos ng pag-ibig na siyang tunay nag-udyok sa atin. Ano ang ating isabuhay? Ano ang ating gawin? Hindi pa sa mga sinasabi, bagkus sa ginagawa at isinasabuhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.